Uhey! Part 10 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa kalangitan malapit sa Easton Academy, pinakita na nga sila Rio kasama si Kulot na lumilipad peren hanggang ngayon na maging ang narrator ay nagreklamo na at inabot na ng 2 episode sa paglipad at ang OA na raw, hihi. Abat nagawa pa ngang mag-ayos at magpa-cute sa himpapawid nitong si Rio at ganito raw talaga kapag pogi ka. Na di nga raw mage gets ni Kulot kaya wag na mag-effort pang mag-isip. Hanggang sa walang ano-ano'y bigla na nga lang tumigil sa paglipad si Kulot na kinabahala na nga ni Rio. Hanggang sa mapagtanto nagawa ito ng isang spell na apektado lahat ng may mabababang magical power katulad ni Kulot. Dito na nga niya inabutan sila Caldo at Orter sa loob ng arena na lubos kinabilib na nga nito at nagawang matalo lahat ng kalaban sa kanilang paligid. Ibinida naman ni Caldo na di nga lang daw sila ang may gawa nito kundi pati rin ang mga tropa ng ating bida na sila Barrett at Lance, maging itong si Margaret. Teka, asan nga pala si Mash? Pagtataka na nga ni Rio sa kanila, na ayon dito ay target nga raw ng Innocent Zero kaya lubos nag-aalala. Napangiti na nga lang si Caldo at ayon nga raw si Mash, sabay pekita na nga sa bida natin na pa-crimp-off na lamang sa tabi na ibinida na nga nila dahil binasak lamang ang isa sa mga Innocent Zero na si Selwar. Iba ka talaga Lodi, tanging nasabi na nga lang ni Rio habang sila Orter naman ay pinag-alala ang sitwasyon ng kanilang headmaster na kalaban nga raw ang leader ng mga ito na si Innocent Zero, at inilayo sa kanila ang nasabing kalaban nang hindi madamay ang mga estudyante ng kanilang akademya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay sumingit na nga lang bigla itong si Mash at nagpresente na siya na nga lang daw maghahanap sa kinaroroonan ng kanilang headmaster. Nabahala naman sila dahil paano nga raw hahanapin ng binata ang headmaster kung sila nga mismo ay namamroblema kung saan hahanapin ang mga ito. Edi gamit ang muscle ko, bastang banat na nga ni Mash sa mga ito sabay rekta alis na. Nakinangiti na nga lang nila Caldo bukod dito kay Boy KJ na si Orter at paano nga raw mahahanap ng ating bida ang mga ito nang walang detection magic, sabay lapit na nga dito kay Selwar at pipigain niya raw lahat ng impormasyon na makukuha niya rito ukol kay Innocent Zero at sa lahat ng plano ng mga ito. Nagulat na nga lang sila nang makita na wa-epek ang kapangyarihan ni Orter at may nakabalot na barrier itong si Selwar, sabay bigla na lamang nawala at tila nag-teleport sa kung saan. Since walang malay raw ang kalaban ay maaaring kagagawa nito ng iba pang miyembro ng Innocent Zero na marahil nasa paligid lamang nila. Ayon na nga sa mga ito, kaya naman iminungkahi ni Orter na mag-imbestiga raw sila sa paligid. Ikinabahala na nga ito maging nila Rio at Caldo dahil anumang oras ay maaari peren silang atakihin ng Innocent Zero, at nanganganib peren ang mga estudyante mula sa kamay ng mga ito kaya muling inalerto sila Barrett at Lance na magbantay sa paligid. Habang itong si Rio ay nagmumuni-muni na naman tungkol kay Mash na bagamat sunod lamang sa kanya sa pagiging pogi ay sana raw mahanap agad ang headmaster. Speaking of headmaster ay muli nang ang pinakita ito kadiskusyon itong si Innocent Zero, kung saan muli na namang nagbanatan ng kanilang mga kapangyarihan. Bagamat may kaliksihan peren si Headmaster Wahlberg at nasa sabayan nga ang mga atake ni Innocent Zero ay naisahan peren siya ng kalaban gamit ang kapangyarihan nito na mamanipula ang oras, kung saan nagawa na ngang madali ang isang braso niya. Sa kabila nito ay syempre di rin basta papatalo lang ang headmaster natin. At sunod-sunod na pangmalakasang atake na nga ang ibinira kay Innocent Zero. Yun na yun Wahlberg sus Mariasep naman apakaina mo na, boses ni Innocent Zero sa likod niya na lubos kinagulat na nga ni Headmaster Wahlberg, at wala man lang naging epekto lahat ng paganap niya rito. Dahil dito ay nadalay na naman nga ang braso ni Headmaster na siya nang ang nagsanhi ng tuluyang pagkawala ng kanyang braso. Huwag ka na kasi pumalag pa Wahlberg, tanggapin mo na wala ka na talagang ibubuga pa sakin. Banat na naman nga ni Innocent Zero at di nga raw tulad ng Headmaster ay focus daw siya sa sarili niya at mga ambisyon niya. Di tulad nito na may mga panoblis oblige pang nalalaman at paprotekta sa mahihina chuchu daming mga kuda mahihina naman at mga tatanga-tanga. Sino mang tao na walang ego ay mahina Wahlberg, dagdag pa nga nito. Abat syempre mawawala ba naman pa flashback na naman, kung saan pinakita na nga ang kabataan days ni Wahlberg kung saan pinanganak daw siyang sakitin at may mahinang katawan, tas duwag pa, at di rin kagandahan ang grades niya noon. Dahil dito ay wala nga raw siyang naging lugar sa eskwelahan, at wala ring naging mga kaibigan.
Hanggang sa nakilalang araw niya si Master Adam, na siyang laging bumibisita sa kanya at nangungulit na pumasok na sa eskwelahan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi niya rito ay nagpatuloy pa rin nga raw ito sa pagkumbinsi sa kanya na pumasok sa paaralan, hanggang sa isang araw ay tinanong na nga raw niya ito sa kung bakit napakadesididong kumbinsihin siya. Ayon kay Adam ay di nga raw pwede na iwan niya lamang ng mag-isa itong si Wahlberg, na lubos kinagulat na nga ni Headmaster at sagot na hanggang ngayon ay tumatak sa isipan niya. Okay lang naman daw ang trip ni Innocent Zero na mabuhay para sa sarili niya. Pero sa kaso nga raw ni Headmaster Wahlberg ay nabubuhay siya dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. At ang pagtalikod o pag-iwan sa mahihina ay kailanman hindi mangyayari sa kanya, maging kapalit man nga raw nito ang kanyang buhay, at kailanman di niya babaguhin ang mga turo sa kanya ng kanyang master. Walang ano-ano'y ginamit na nga ni Headmaster Wahlberg ang thirds ng kanyang kapangyarihan, na ikinabahala na nga ni Innocent Zero dahil maging sa mga triple liners ay sadyang rare ang nakakagamit nito. Uranus Inclination, sigaw na nga ni Headmaster Wahlberg sabay labas ng isang malakalawakang domain with matching robot-robot. Pa-explain na nga si Innocent Zero sa isip niya na ang thirds ay nilalabas ang kapangyarihan ng Diyos na nasa kanilang wand, na kinamangha na nga nito at tila di pa raw kumukupas ang lakas ni Wahlberg. Wa-epek na nga ang mga atake niya na agad nawawala sa loob ng domain ni Wahlberg, na ayon sa Headmaster ay huwag na raw mag-abala pa dahil anumang magic ay walang kwenta sa loob ng kapangyarihan niya. Walang ano-ano'y muli na naman ngang nagcast ng spell si Headmaster Wahlberg, ang Unaras World Delete. Ngunit bago pa man nga magawang Mab Iron ni Wahlberg ay bigla na lamang tumigil ang oras, nakagagawa na nga ni Innocent Zero, at may mga pa-space pa raw nalalaman ang matanda sa wa-epek nga raw ito sa kanya na nakokontrol ang oras. Ayun nga at muli na namang nadalay ang bida nating matanda, na puro arg-arg na nga lang ang nababanggit, sa bawat tama na kanyang sinasapit. Nagulat na nga lang si Innocent Zero nang makita na patuloy pa ring nagkakast ang binitawang spell kanina ni Wahlberg, sa kabila ng mga tamang natamo nito, na ibinida na nga ni Wahlberg at di nga raw magagawang pigilan kahit patay na ang caster nito, at kapalit nga raw ang kanyang buhay, ay susupilin nitong si Innocent Zero kahit ano pang gawin nito. Lubos na bahala na nga maging si Innocent Zero, at talagang ibubuwis ni Wahlberg ang buhay nito mailigtas lamang ang mga taong prinoprotektahan nito. Habang nagfa-flashback naman sa isip ni Headmaster Wahlberg lahat ng kanyang pinakamamahal na estudyante at ang ninanais nitong mundo na walang kaguluhan at happy-happy lamang, nang may respeto sa isa't isa at puno ng kabutihan, tanggap ang kahinaan ng bawat sangkatauhan, kaya dapat niya raw iligtas at pangalagaan. Lalo na ang mga mahihina na tulad niya sa nakaraan. Noblesse oblige, tulad ng ginawa sa akin ng master ko, at ngayon ako naman ang gagawa. Walang ano-ano'y pangmalakasang pagsabog na nga ang bumulaga sa dalawa, na lumikha ng pangmalakasang liwanag na umabot hanggang sa mga estudyante nito na nakasaksi mula sa Eastern Academy, maging kila Tatay Regro na lubos pinagtaka kung saan nanggaling ang nasabing liwanag. Nabahala naman itong si Ray nang makitang unti-unting hamina ang liwanag na kanilang nakikita hanggang sa ipakita na nga na wa-epek kay Innocent Zero ang nasabing atake na lubos kinagulat na nga ni Headmaster Wahlberg, at di nga raw nag-activate ng tuluyan ang spell, gawa na nga ng pambihirang pagkontrol ni Innocent Zero sa oras, na lubhang napaka-imposible sa ganoong kalaking space magic niya. Muli na naman ngang nagbanatan ang dalawa, ngunit sa kasamaang palad ay olats talaga ang Headmaster natin. Narekta nilapitan na nga ni Innocent Zero. Oo, malakas kang hakluban ka pero aminin mo man o hindi ay mas malakas na ako ngayon. Ganoon talaga pag nabubuhay para sa sarili di tulad mong puro mouth, at kung kinukulangan ka pa talaga, edi ipakita ko na lang. Banat na naman nga ni Innocent Zero sa lubos ng hihina nating Headmaster. Naiyak na nga lang si Wahlberg at sadyang napakalupit daw ng tadhana, na mas nang ibabaw pa talaga ang kasamaan kesa sa pinaglalaban nila ng kanyang master. Tila tinanggap na nga lang ni Wahlberg ang katapusan niya hanggang sa nagulantang na lamang si Innocent Zero nang romansahin ang tuhod ni Mash na bigla na lamang lumutang mula sa kung saan. At ipinaalala kay Headmaster Wahlberg ang napag-usapan nila dati ukol sa kung sakali ay may makaharap na mas malakas itong si Mash, kung saan babanatan niya nga raw gamit ang kanyang kamao. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po.
mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.